Hello guys, ginawa pa nga akong sopa ang aga-aga, masarap pa sanang matulog. Kaya lagi gisingin ka talaga ng napakaingay na cellphone. Ang lawak-lawak ng kanyang pagpupustuhan sa labas, dito pa talaga sa taong natutulog. Mahirap na talagang pagbawalan kaka-cellphone itong bulinggit na ito. Kahit na saan namin ilagay ang cellphone, alam na alam talaga kung saan ang aming taguan ni nanay. Magugulat ka na lang, hawak niya na ang phone. Minsan naka-charge, bubunutin. Abay, talaga naman mas magaling pa sa may-ari, hindi pa nga na-full, hinihila na. At akala mo naman, alam na alam ang ginagawa. Pagka kinuha mo sa kanya, nagagalit. Pero kay nanay, pagka si nanay ang kumuha, wala siyang imik. Takot siya kay nanay guys, pero pag sa akin may konting paiyak-iyak, talagang konting lambing lang, ibumibigay na ang nanay na maawain. Minsan nga, pagka gustong-gusto kong humawak ng cellphone, naglalayo talaga ako. Pinapala ko kay nanay yung pinto, minsan nagkukulong ako sa loob ng kwarto. Dahil nga maaraw ngayon, mainit doon sa loob. Lumabas ako dahil mas presko dito sa aming kubo at malakas ang hangin. Kahit na mainit, kahit pa paano may pumapasok na preskong hangin. At yan, nasilip na ako sa bintana kanina. Pagka nakikita niya ako na nandito ako sa baba na nakatambay, hindi rin yan papahuli. Bababa at bababa rin yan. Talagang marunong na ito. Kukuha yan siya ng sleeper niya at didiretso sa akin. Minsan, pagka talagang tatakasan niya si nanay, nakakalimutan niyang magsuot ng sleeper. At alam na alam niya kung saan ang nilalagyan ko ng cellphone. Minsan kasi dito ako nagcha-charge sa kubo para malayo sa kanya, at pagka doon ako nagcha-charge sa loob, nakikita niya, pauli-ulian siya, hindi yan mapakali pagka walang cellphone na nakikita. At pagka hindi yan siya makapasok doon sa kwarto na nakalak, ibababa yan dito. Yun nga, nakita niya ako dito na nakatambay at alam niya na nandito ang phone. Kaya bumaba siya at nilapitan niya ako para maglambing-lambing. Dahil nga, alam niyo na, sinabi ko na sa inyo na marupok lang tayo. Isang ina na maawain. Mabagin sa ating mga anak. Kahit na naglayo na ako, sinundan pa ako at yan, kiniskis na ako guys. Talaga namang napaka-sweet ng anak ko, at mamaya konti nga, siya na yung may-ari ng cellphone. Wala tayong magawa, kaysa naman umiyak ang ating bulinggit. Kaya ayan, pinagbigyan ko na, at habang nagsi-cellphone nga ako dyan, ito, hawak niya rin yung isang phone. Nakala mo, alam na ang kanyang ginagawa, with matching higa-higa pa talaga. Yung pinahira mo na ng phone, gusto idikit ng dikit pa rin sa'yo. Abay, parang mas malala pa ito guys. Akala mo, yung pusa na laging nakadikit sa iyong katawan. At sabi ko nga kay nanay, konting minuto lang kunin na ang cellphone dahil nga masama sa kanyang mata. Baka mamaya ay matulad sa akin at masira din ang mata. Yung maliit pa lang, nakasalamin na, talaga namang delikado. Kaya sabi ko kay nanay, ilabas niya doon sa labasan. Tutal naman, wala na ring init, pwede na maglakad-lakad, at sakto naman na hindi maputik at maganda yung panahon. Kaya nilabas na ni nanay. At pagkita ko nga itong dalawa, si nanay at ang aming kapitbahay, kukuha pala ng suha na kanilang kakainin habang naglalakad-lakad. O, diba? Talaga naman. At habang yan, nag-aantay si nanay, si yaya may pa rin ang lingon-lingon dito sa akin. Talagang iniisip niya pa rin ang cellphone na kahit na malayo ako, gusto niya pa rin hawakan. At yan na nga, nahulog na nga. Ang bilis ni nanay guys, tumakbo. Naitabi niya kaagad ang suha na nahulog, baka makuha pa ng mga bata, maunahan pa siya. O, di ba? Talaga lang hindi papahuli si nanay. Yan din talaga yung isa sa kinagugustuhan ko kay nanay, napakaliksi. Kita nyo nga, di ba? O, parang wala lang nangyari, at yun na nga, natapos na silang mamitas, panay pa rin ang tingin-tingin sa itaas ng mga malalaki. Akala mo naman, kayang-kaya ubusin. Iniiwan din naman sa lamesa, ako lang ang nag-uubos. So, paano ba yan guys? Saka ko na kayo patitikimin ng suha pag ako'y nakapagtanim na.